Tao ang namatay sa San Carlos, Pangasinan nung kasagsagan ng Super Bagyong Juan. Nakatutok si Jiggy Manicad live mula sa Pangasinan. May kumabot na nga sa siyam na namatay dito sa Pangasinan dahil kaninang umaga dalawa pang labi ng mga tao ang nakuha sa Rosales at Bolinao. Ito isang matanda at isang bata. At kanina rin binalikan namin ang tatlo pang namatay sa San Carlos na nalunod sa kasagsagan ng Bagyong Juan. Lunes ang gabi nang maramdaman ng super typhoon na si Juan sa Pangasinan. Hanggang Martes, ramdam ang bagsik ng hangin ni Juan. Pero kanina, sa dahan-dahang paglayo nito, unti-unti nang bumabalik sa normal ang buhay ng mga residente sa Pangasinan. Ang mga bata, nakakapaglaro ng muli sa labas. Kalmado na rin ang palaisdang ikinabubuhay ng karamihan dito. Pero sa pagsikat ng araw, kasabay ng paglitaw ng mga pinsalang dulot ni Juan, mga nasirang kabuhayan, at mga pinaghirapang ari-arian, ang mabigat sa lahat, ang pagkamatay ng ilan. Pinuntahan namin ang Barangay Tamayo sa bayan ng San Carlos. Dito nakaburol ang labi na magkapatid na sina Jeremiah Patayan, 25 years old, Sherilyn Patayan, 18, at pinsan nilang si Vina Cruz, 15 taong gulang. Nalunod ang tatlo sa ilog na malapit lang sa bahay nila sa kasagsagan ng Bagyong Juan. Kwento ng ina ng magkapatid, lumabas ang tatlo para maligo sa ulan. Ang alam ko, nandyan sila na hindi sila umalis. Yung pala lumabas sila, nalaman ko na lang na lumabas sila nung ibalita nung pinsan nila na kasama nila na nalunod na sila, na wala na. Doon ko lang nalaman na nasa labas pala sila. Sa kwento na nakakita, nadulas daw sa ilog si Sherilyn at tinangay ng agos. Sinubukan siyang tulungan ng kapatid na si Jeremiah at pinsang si Vina, pero nilamon na rin ng dalawa ng malakas na agos. Nakita ng kamag-anak na si Rose ang lahat ng pangyayari. Tinangkasan na niyang tumulong pero hindi daw niya kinaya. Hinawakan ko po dito. Ngayon, ang nangyari po, hinawakan nila ako. Tapos yung ulo ko po, parang lumubog na rin po. Tapos ang ginawa ko na lang po, bigla na lang po ako yung humawon. Tapos hinayaan ko na lang po sila. Nasa na po sila nasa ilalim na po sila ng bubon. Para sa inang si Aling Shirley, malaking kawalan ng anak dahil ito lamang daw ang kanilang inaasahan. Hanggat kaya daw niya, siya na lang nagbahala sa amin. Siya daw ang bumuhay hanggat kaya niya. Ngayon saan nababalik sa Maynila si Jeremiah para magtrabaho at sinusulit lamang ang kanyang bakasyon. Problema ngayon ng pamilyang pampalibing sa tatlo at ang magiging kinabukasan ng 6 pang kapatid ni na Jeremiah at Sherilyn. Mike, sa ngayon ay malaking bahagi o kabuuan ng Western Pangasinan ang apektado pa rin ng kawalan ng kuryente dahil ayon sa mga disaster officials ay nagtumbahan yung mga power lines sa mga kabundukan kaya't hindi basta ito maabot ng mga gagawa dapat. At sa araw na ito ay naging maganda naman, maaliwalas ang panahon bagamat naging maulap ang buong maghapon. Mike? Maraming salamat, Jiggy Manicad.